Praise the Lord. Isang magandang gabi po ng Lunes sa lahat po ng mga kapatid ko kay Kristo. Sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, tayo po ay napapanood ngayon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa page. At kayo po ay kasalukuyang nanonood ngayong gabi ng Lunes, Monday, September 27. Talagang napakabilis po ng panahon. Nanonood po kayo sa programa at palatuntunang Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. At kung bago lamang po kayo sa ating programa, welcome ko po kayo. I am your brother in Christ. My name is Brother Dexter Durante po. At muli, isang linggo na naman po ang ibinigay po sa atin ng Lord. Kumusta po sa mga kapatid po natin dyan sa pananampalataya? Kumusta po ang inyong weekend? Kumusta po ang inyong Saturday and Sunday? And also, how is your worship weekend sa atin pong Panginoon? Nawa po, kayo po ay nakapagdaos ng inyong mga pagsamba sa inyong mga simbahan at naparangalan po natin ang Diyos na napakabuti. At muli, tayo po ay binigyan na naman ng Panginoon ng isa na namang linggo sapagkat ang ating pong programa ay inyo pong napapanood sa loob po ng isang linggo every week. From Mondays through Friday po, alas 8 hanggang alas 9:30 po tayo ng gabi. Nagsasagawa po tayo ng ating live online Bible study, virtual fellowship. Dito po, ini-host po tayo ng BND Church Muntinlupa, ang ministry ito ng Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. At kasabay din po na napapanood po tayo sa ating YouTube channel. Kaya yung mga kababayan po natin, yung mga kapatid po natin na wala po silang Facebook account, hindi na po problema yan. Sapagkat sabayan po na napapanood po ang ating programa sa YouTube channel ng Dexter Durante. Kaya doon sa mga kaibigan po natin dyan, mga kapatid po natin sa pananampalataya at mga kapwa natin believers, na gusto nyo pong hikayatin na sila din po ay masharean, mabahagian ng ating pong ministry. Ngunit wala po silang access sa Facebook dahil wala po silang Facebook account. Ito po, pwede na po sila ring makasabay po sa atin at mapanood po nila ang ating ginagawa na live broadcast every night. Amen? So ngayon po ay purihin po ang Panginoon dahil muli another week po ang ibinigay po sa atin ng Lord. Binigyan na naman po tayo ng another opportunity para po tayo ay makapag-aral ng kanya pong mga salita. At mga kapatid, nais ko na rin pong i-anunsyo do sa atin pong mga kapatid ngayon na kasama natin sa ating broadcast ngayong gabi ng Monday. Tonight is Monday na po, September 27. At ito na po ang huling linggo para po sa buwan ng Setyembre. Kasi before we start this broadcast, itong programa natin, medyo nag-peak po ako, sumilip ako sa ating pong calendar. Sa darating palang Biyernes, October 1 So napakabilis po ng panahon, tayo po ay lilipat na sa another month. Kaya bago magtapos po ang ating Bible study for this week, ay ating pong matutuntungan ang unang-unang araw po ng petsa ng Oktubre dahil sa Biyernes po matatapat yan. Pero ngayon po ay Lunes, 27 po ng Setyembre, dito po siyempre yan sa ating bansa, sa Pilipinas. Kasi may mga bansa po tayong sila po ay medyo late ang pagpasok po ng kanilang oras. Pero kaya nga po mga kapatid, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At unahan ko na rin po kung kayo po ay napapansin ninyo ngayon siguro sa inyo pong mga screens, tayo po ay may advisory na nakalagay po dyan ay premiere. Ibig po sabihin niyang premiere, minsan na po nating nagamit yan dito po sa ating programa. Kung maalala nyo po, many weeks lamang ata, kung hindi ako nagkakamali, o baka isang buwan na, ay nagkaroon po ng internet interruption dito po sa ating studio. Nagkaroon po ng problema ang ating internet connection. Kaya atin pong inagapan ang gawain na mag-e-air po sa gabi ng live. Tayo po ay nag-emergency taping para po hindi po ma-preempt ang ating pong broadcast. Well, ngayon pong gabi ay hindi naman po ganun ulit ang sitwasyon. Hindi po technical ang ating pong problema. Kaya ako lamang po inagahan ang taping. Ito po ay tape as live, pero Monday din po ito ginawa. Ilang oras lamang na mas maaga. Kasi nga po ako po kanina ay nag-undergo ng
tinatawag na procedure ng dental procedure. Ano po, nabunutan po ako, mga kapatid at mga minamahal, ng bagang, ano po, yung molar teeth, kung hindi ako nagkakamali, yan ba yung English niyan, ano, molar, dito po sa bandang dulo, ay akin pong ina-anticipate kasi talagang medyo may iniinda po yung kirot, kaya hindi po ako masyado makapagbuga din ng aking pong salita, at ayoko po na na maapektuhan po ang ating broadcast dahil sa ngayon po ay inunahan ko na po yung tinatawag na pagkirot lalo dahil ako po ngayon ay under medication ay mayroon pong gamot na ibinigay po sa akin para po maibsan yung tinatawag na pain dahil po doon sa nangyari na procedure. Operation daw ang tawag rin dyan dahil binunutan ka ng malaking ngipin. Amen? So, akin po in-anticipate, amen, inunahan ko na bago po humupa yung gamot na akin pong na-take para po sa pain, hindi po abutin, tamaan yung ating broadcast at ayoko po makasingit ang kaaway na Lunes, wala po tayong gawain. Amen? Kaya nga lamang, ang downside po nitong ating ginagawa ngayon na premiere ngayon pong Monday, hindi ko po ma-acknowledge ang mga kababayan po natin at mga kapatid nating viewers ngayong gabi po sa Facebook man o sa YouTube dahil nga po sa ating regular programming pag live, nababati ko po yung mga kapatid natin dyan na nagko-comment. Pero ituloy niyo po ninyo ang inyong comment dahil habang pinapanood nyo po ngayon ng broadcast, ako po naman nakamonitor sa akin pong computer. Amen. Kaya ako po ay may chance na magbati sa inyo o ang i-acknowledge kayo by chat, by comment, hindi man po by verbal, kagaya po ng video. Pero mamaya po, ako po ay manunood din ito, sasabayan ko po kayo. Kaya nga po, yung mga nagko-comment po sa atin, tuloy nyo lang po yan. At yung mga prayer requests, keep it posted. At kami po ay naka-standby para po ipanalangin ang inyo pong mga prayer requests. Alright? So, purihin po ang Panginoon. Medyo tayo po ay magsisimula na ng ating pong gawain. At simulan po natin ang Lunes na ating Bible study sa pamamagitan ng isang maiksing panalangin. Let us pray. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. At atin pong ihandog ang ating unang session ng Bible study for this week. Last week po ng buwan ng September 27, and it's Monday, first day po natin sa ating Bible study. Kaya kung kayo po'y bago lamang, welcome. Salamat po sa inyong pag-join ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil isa pong pribilehiyo at kagalakan na makapaglingkod sa iyo at maipaglingkod po, Panginoon, ang iyong mga salita. Kaya ngayon pong oras at sandaling ito, amin pong iniaalay ang isang linggo na naman na ibinigay mo po sa aming magkakapatid kay Kristo upang kami po ay muling makapag-aral ng iyong salita. Panginoon, ang iyong salita po ay pagkain ng aming espiritu at aming kaluluwa at ang iyong salita ay liwanag sa mga landas na aming nilalakaran. Kaya nga po sa gabing ito, amin pong hinihiling ang kapangyarihan ng iyong Espiritu muli na kami po ay pangunahan sa loob po ng isang linggo muli na aming kakaharapin na pag-aaral ng iyong salita. Again, Holy Spirit, you are the greatest and the best teacher of the church. Gamitin mo lamang po akong daluyan. Gamitin mo lamang po akong instrumento upang ang iyong salita ay maiparating sa iyong mga minamahal na anak. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ng nakiisa ay magsabi po ng Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, ngayon po, bago po tayo dumungo sa ating Bible study, siyempre Monday ngayon, meron po muna ako ipapapanood sa inyo ng mga nangyari, naganap po sa ating daigdig dahil siyempre tayo po ay Bible study po natin ay meron tema po din tayo ng prophetic or end time or Bible prophecy. Siyempre, ina-update po tayo sa ministering ito ng mga kaganapan at nangyayari po sa ating kapaligiran dahil nga po mga kapatid, ang mga palatandaan ng nalalapit po na pagbabalik ni Jesus ay makikita po natin sa mga confirmation na nangyayari po sa ating pong kapaligiran. At kaninang madaling araw kung sa mga nasa Metro Manila, kasi may mga kapatid tayong viewers ngayon nasa labas ng bansa, nasa northern and southern part ng Pilipinas, yung mga nasa Ilocos region, yung mga nasa Mindanao. Hindi ko alam kung naramdaman ninyo yung lindol pero kaninang alauna ng madaling araw po ay medyo may kalakasan itong lindol na ito na naramdaman po dito sa sentro. Kasi kung hindi ako nagkakamali,
Ang advisory, ang naging pong sentro nito ay Mindoro. Ano po? So Ate Lina, sa inyo ata sumentro ang Lina, Ate Lina Villanueva. Ano po? Diyan ang naging sentro ng lindol sa Mindoro. Well, anyway, narito na po ang ating video. Panoorin na po muna natin ang mga video clips na ito na nagpapakita po ng mga events na naganap po all over the world. At pagkatapos po ito, babalik ako para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. On the Spanish island of La Palma, the eruption of the Cumbre Vieja volcano began. Lava approached the houses and blocked the roads. Wow, qué pena, tío. Heavy rains caused flooding in San Juan del Rio, Querétaro. Flooding in Tuscaloosa, Alabama. Oh, do they have a sunroof? Can they get out? An incredible thunderstorm in Turkey. Flooding in Ratlam. बारिश का तो बंद हो गया तो नालों का पानी आ रहा है क्या बना लें खाना खिचड़ी बना लो बंद तो खिचड़ी बना लो Flooding in Menorca. At least 7 tornadoes were recorded in northern Italy. Non esiste più niente, è volato via tutto. Another lava flow on the island of Palma forced the authorities to begin the evacuation of residents from the Tacande area. Heavy snowfall in the Yamalo-Nenets Autonomous District, near the town of Muravlenko. Дорога остановилась. Дальше ехать уже невозможно, конечно. Flooding in Lucena, Cordova. Flash floods wash away houses in Minahasa. Streets are like rivers in Molina de Segura after heavy rain. Lava destroys houses on the island of Palma. Miren señores, esto es todo. Aquí me vine a una altura alta. Ese es el cruce. Esa es la rotonda. Miren esa casa. Y miren toda la lava por ahí para arriba.
A 5.3 magnitude earthquake hit Victoria, buildings shattered from Melbourne to Canberra. No. Shit. A violent storm with rain fell on Depik. Heavy rains flooded Majorca and Grenada. In Sicily, Mount Etna, the most active volcano in Europe, erupts. The hurricane hit Spain. Heavy rain and wind hit Nizwa and Ibrai. Praise God! Nagbabalik po tayo sa ating programa. Kayo pa rin po ay nanonood sa programa at palatuntunang Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. So napanood po natin ang ilang mga video clips na ating pinalalabas sa ating pong programa para po ma-update po tayo at makita po natin ang ilang mga kaganapan po na nangyayari po at nagaganap po sa iba't ibang panig ng daigdig. At makikita po natin ang ating pong layunin ay upang makita po natin ang mga katuparan ng salita ng Diyos sa ating pong paligid. Dahil nga po, napakahalaga po sa atin na mga nag-aabang, nag-aantay sa nalalapit po na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo po ay mapagmasid at nagbabantay po sa mga bagay na nasa atin pong kapaligiran. So yan po ang mga kaganapan po na naganap po sa mga nakdaang ilang araw. Amen? So again, magandang gabi po. Kung kayo po ay bagong tune in lamang, kayo po ay kata-turn on lamang po sa inyong Facebook o di kaya sa YouTube, muli welcome po sa ating Monday Night Bible Study ngayong gabi po ng September 27. Kaya ngayong gabi tayo po ay magsisimula na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay handa na, hinihikayat ko po ang bawat isa na sasabay po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay part 8 na. Kung di po ako nagkakamali, ito pong gabing ito ng Lunes, 27 po ng gabi, ay tayo po ay magsisimula ng ating pag-aaral na ng part 8 ng subject po na ating 8 na pong part ang ating ginagamit dito sa subject po na Antichrist. Amen? At ito pong ating araling ito ay may layunin po para tayo po ay magkaroon ng information and understanding dito po sa isang individual na darating po sa wakas ng panahon upang tayo po ay magkaroon ng idea kung anong uri, anong klase po ng tao ito na lilitaw po sa huling panahon. At napakahalaga din ito, lalong-lalo na po doon sa mga mapapasama doon sa tinatawag na tribulation. Amen? Ay magkaroon po ng idea kung gaano po katindi kasama ito pong man of lawlessness or the Antichrist. Amen? Kaya kung kayo po ay ready na, handa nyo po ang inyong mga sarili. I would like everybody to prepare your hearts and also get your Bibles. Amen? Dahil ini-encourage po tayo ng ministry ito na lagi pong maging ating pong kaugalian na pag tayo po ay nakikinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kahit sino man, di lamang po ako na sinusubaybayan ninyo,
at inyo pong sinasabayan ng pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, nawa po ay magi po natin practice bilang mga mananampalataya na every time na tayo nakikinig ng pangangaral, tayo po ay nagko-compare ng mga sinasabi rin po ng mga ngaral sa salita po ng Diyos. Ano po ang layunin? Ano po ang purpose? Upang tayo po ay makaiwas sa mga tinatawag na liko at bulaang mga aralin o mga ngaral. Ano po? Kaya rin huwag nating kalilimutan na sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, tayo dadalangin siyempre sa pinaka-author at pinaka-source po ng all truth. Sino po yon? Ang Panginoon at ang Banal na Espiritu. Kaya ngayong pong gabi, tayo po ay magsama-sama muling manalangin at ating pong hilingin muli ang patnubay ng Banal na Espiritu sa ating pong unang gabi ng pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong huling linggo po ng buwan ng Setyembre. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, Panginoon, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa isa na namang gabi na ibinigay mo po sa amin upang kami ay makapag-aral ng iyong salita. Holy Spirit, again, we declare that you are the greatest and the best teacher of the church. Gamitin mo lamang po akong daluyan, gamitin mo lamang pong instrumento mo ang ministeryong ito at maging ang tinig na naririnig nila at napapanood ngayong gabi, hinihiling ko po na gamitin mo ito upang ang katotohanan ay iyong maiparating sa iyong mga anak. Maraming salamat po. Ngayon pa lamang po ay pinasasalamatan ka na namin sa mga revelations na iyong ipagkakaloob sa amin sa aming pag-aaral. Salamat po, Ama, in Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Okay. So, purihin po ang Panginoon. Magkaroon lang po muna tayo ng quick review dahil wala po tayong naganap na Bible study nitong nakaraang Sabado at Linggo dahil tayo po ay nagraran ng Bible study every night from 8 to 9:30 from Mondays through Fridays. Ano po? So, kung hindi po ako nagkakamali sa akin pong recollection, nung Friday po ay meron po tayo kasing panauhin. Ano po? Meron po tayong bisita, kapatid natin sa pananampalataya na nasa ibang bansa. And he is also a Bible teacher, ang mag-asawa pong Pastor Chuck Kennedy at Sister Arlene Kennedy. Ano po? So talaga naman pong tayo'y napagpala, na bless po tayo ng mga revelation sa kanila pong ibinahagi po sa atin at marami po tayong natutunan, lalo na po sa tinatawag na aspeto ng pananampalataya o paggamit ng pananalig. Lalo na po, pag tayo po ay may mga sakit, may karamdaman na nararanasan. Kaya doon sa mga may sakit, may karamdaman, I recommend na balikan nyo po yung ating Friday episode ni Pastor Chuck Kennedy at ni Sister Arlene Kennedy dahil doon po ay kanilang tinalakay kung paano po tumayo sa mga pangako at salita ng Diyos pag dumaranas po tayo ng tinatawag na physical problem, yung mga may sakit at may karamdaman. Pero yung prinsipyo po, hindi lang naman po yan sa sakit. Parehas din po yung application pagdating po sa ating mga pangangailangan, mga material needs. Amen? Physical needs, material needs. Amen? The answer is faith. Ang kailangan po ay pananalig. So, ibig po sabihin, yung ating pong series ng pag-aaral about the Antichrist ay nag-run lamang po last week from Mondays through Thursday. Amen? Kaya wala po tayong Bible study about the Antichrist na naganap nung Friday. Kaya ina-anticipate ko po na medyo baka nakalimutan nyo na yung ating pong pinag-aaralan. So bigyan ko po kayo ng napakabilis na review. So ito pong ating pag-aaral ng Antichrist ay ating pong sinimulan ito sa sulat po ni Apostol Juan, yung unang letter niya. Ano po, yung 1 John chapter 2. Kung maalala nyo po, from verse 18 to 27, ito po ang naging natin pong opening text. Bakit po? Kasi ating pong ibinukas sa inyo, ipresenta po natin sa ating gawain, sa ating Bible study, na pag ating pong ihinanap sa concordance, sa Bible concordance, yung word na Antichrist, dadalawa lamang po ang tinatawag na reference na pinanggagalingan. At ito pong lahat ng reference ng salitang Antichrist ay makikita at matatagpuan lamang sa sulat po ni Apostol Juan. Amen? So sa mga ibang aklat po sa Biblia ay hindi po ginamit, hindi po lumitaw yung salitang Antikristo. Ngunit hindi po ibig sabihin ay hindi po totoong katuruan na itinuturo ng Biblia ang tungkol po dito sa tinatawag na Antikristo. Yun nga lamang, sa ibang mga aklat sa Biblia ay meron pong ibang pangalan, meron pong ibang katawagan
na ginamit po ang Biblia sa kanya po para po i-pinpoint, amen, at ituro po kung sino po itong Antikristo na ito. Kaya nga po sa ating pag-aaral ay ating pong natuklasan na pag pinag-usapan po ang subject na Antichrist, gaya po ng ating nakalipas na aralin, sa sulat po ni Apostol Juan, sa kanyang unang sulat, ano po yung kanyang letter, hindi po gospel, 1 John, amen, chapter 2, ay nakita po natin na doon sa bahaging yon may dalawa po siyang binigyan ng pansin. Dahil dalawa po ang Antikristo na ating pong ma-encounter dito po sa kanyang sulat. Number 1, yung Antichrist na the person, yung one person na yon. At yung pangalawa ay yung Antichrist, plural, amen, na sinasabi niya na nagsisimula na yan sa loob ng simbahan. So natuklasan po natin na yung una nating tinalakay na Antichrist, plural, marami sila, nasa loob ng pananampalataya. Ano po ang ating natuklasan? Ito po yung mga animo ay nasa loob ng iglesia, nasa loob ng pananampalataya, nasa the same fellowship, pero hindi pala totoo ang kanilang pag-ibig at kanilang commitment sa ating Panginoon. At later on, dumating ang takdang panahon, sila po ay lumabas. At ang kanila pong paglabas, ang sabi po ni Apostol Juan, ay isa lamang pong patunay na hindi po sila talaga kaisa at kasama saan sa pananampalataya. Ngunit, ang sabi po ni Apostle John ay meron pong isang Antichrist na kung tawagin po niya ay parating pa lamang. Amen? So yung mga Antichrist plural, ito po ay all over the generation of the church, ay meron pong mga ganitong uri. Amen? Na mga individual sa iba't ibang henerasyon ng panahon ng church dito po sa ibabaw ng lupa since the church had begun doon po sa Book of Acts. So kahit ano po generation, meron po mga Antichrist, small Antichrist, yung plural na Antichrist. At ang kanila pong mga tinatawag na nature ay sila po ay they deny the faith. Amen? They don't believe and they don't really trust that Jesus is Lord. Jesus is the only way to salvation and the reality of the Lord Jesus Christ. So yan po ang ilan sa ating mga natuklasan. Ngunit, meron po na sinasabi si John sa verse 18 ng 1 John chapter 2 because this is one of the confirmation, one of the major signs, ano po, na talaga pong nasa end of times na ang panahon ng tao, pag lumitaw na raw po itong tinatawag na Antichrist. Kaya nga sabi niya, the last hour is here, ang sabi sa verse 18, because you have heard, narinig nyo na, that the Antichrist is coming. So I do believe, I am fully convinced, just like what I've been preaching and telling you, my internet audience, na naniniwala po tayo na tayo po ay nasa huling panahon na dahil atin na pong namamalas, atin na pong nakikita ang mga tinatawag na ebidensya na nagpapakita po at nagpapatunay na parating na po itong Antikristong ito na tinutukoy po ng Biblia. Kaya sa ating pong natapos na aralin noong nakaraang Webes, ang isang bahagi po na ating pinag-aralan din when it comes to the study about the Antichrist, number 1, we learned that the Antichrist is a spirit. Naalala niyo pa po yun? Na ang Antikristo po ay espiritu. Amen? Dahil napakahalaga po na ating maunawaan na ito po ay espiritu na gagamit, amen, at mang-i-impluensya dito po sa tinatawag na man of lawlessness. At maging yung mga small Antichrist na kung tawagin ng Bible, small letter A, na merong plural in nature, Antichrist, that can be found in the church, yun din po ay epekto at bunga ng impluensya ng espiritu. Amen. Dahil ang sabi nga po ng sulat ni Pablo sa isang bahagi ng kanyang sulat, that we are not fighting against flesh and blood, but against principalities, against power, against ruler, and wickedness and darkness of this world. So maliwanag po na ang atin po talagang labanan bilang mga mananampalataya ay hindi po laman sa laban. Amen? Kaya nga po ito po ay merong impluensya ng spiritual world. Amen? So kung meron pong bad spirit, meron din pong good spirit. That is to simplify what I am talking about. Nung araw po na wala pa po tayo kay Kristo, we have been influenced by the bad spirit or the spirit of the world or the spirit of Satan. Kaya nga po bilang tao nung wala pa po tayo kay Kristo na hindi pa natin isinusuko
ang ating buhay kay Jesus at hindi pa natin siya pinag-ahari sa ating puso at ginagawa siyang Panginoon ng ating pong buhay, talagang napakahirap po gumawa ng mabuti, isn't it? Hindi po madali na gumawa po ng mabuti. Pangkaraniwan po sa atin ang gumawa ng kalokohan. Pangkaraniwan po sa atin ang gumawa ng mga tinatawag na kalaswaan, kabalbalan, at kung ano-ano pang mga masasamang gawi. Bakit po? Because of the influence of the spirit of the world or the spirit of darkness or the spirit of Satan. Ngunit nung tayo po ay nagsuko ng buhay kay Kristo, dinipositohan po tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya nga po, because of the presence of a Holy Spirit, because before, the one that is ruling us and influencing us is an unholy spirit. Unholy. Take note of the word. Unholy spirit. Pero nung tayo po'y naging believers, yung unholy spirit were removed and were replaced by a Holy Spirit. Amen? Kaya nga merong isang kwento na ginawa ang Panginoong Hesus, if you're familiar with your Bibles, at sabi ni Jesus, binigyan niya ng illustration kung paano ang nangyayari sa buhay ng isang tao the moment na siya po ay nagsuko ng buhay kay Kristo. Yung bad spirit, yung po ay pinaalis. Nawawala po, pinaalis po yun. Ngunit ang magiging malinis po ang buhay ng isang tao. Amen? Ngunit kailangan po niya na napanatiliin. Ano po ang kanyang sarili na siya po ay nasa pananampalataya. Dahil ang masamang espiritu ay kung minsan ay wala pong mapuntahan, walang masulingan dahil they need a host. Kailangan po nila ng host. Naghahanap po sila ulit ng kanilang titirhan dito sa ibabaw ng lupa. And they will try to come back. Amen? To that person that he used to dwell. Amen? They used to dwell. And if they see that there is no improvement at all, then they will begin again to reside and influence that person. Kaya hindi po madali ang buhay ng taong yon dahil hindi po niya dinisiplina ang kanyang sarili upang magkaroon siya ng continuous fellowship sa atin pong Panginoon. Amen? Kaya nga po mga kapatid, atin pong pansinin, the spirit or the Antichrist is a spirit. It's an influence. It's an influence of the demonic forces. Amen? Ito po impluensya ng kadiliman at kanya pong iniimpluensyahan ng mga tao. Kaya po sila ay nalalagay sa kalagayan na Antikristo. Pero yung Antichrist na tinatawag na parating because of the last days, siya rin po ay ipoposes ni Satan. That's what we learned. Amen? Yun po ang ating natutunan. Sabi nga ng Revelations 13, siya po ay bibigyan ng kapangyarihan ni Satanas para po kanyang gawin ang tinatawag na misyon dito po sa ibabaw ng lupa. So yan po ang ilan sa atin na po mga natalakay so far when it comes to the Antichrist. Alright, so now tayo po ay magpapatuloy sa ating pong aralin na ito. Now, kung kayo po may Bibliang hawak-hawak, which I hope and I suppose na kayo po may dalang Biblia ngayong gabi, samahan niyo po ako sa sulat ni Pablo. Amen? Samahan niyo po ako sa sulat ni Pablo sa ikalawang Tesalonica. Amen? So puntahan nga po natin sandali ang writings ni Paul sa church sa 2 Thessalonians chapter 2. At kung kayo po ay naroroon, simulan po nating aralin itong bahaging ito ng sulat ng apostol na ang pangalan ay si Pablo, na may kaugnayan din po dito sa ating subject na pinag-uusapan about the Antichrist. Now let's go to verse 1. Ang sabi po rito sa verse 1, now dear brothers and sisters, ang sabi ni Paul, I'm reading this from the New Living Translation if you like to know what kind of Bible translation I am using tonight in our Bible study. New Living Translation po ang gamit ko, ha? Ang sabi po sa verse 1, chapter 2, 2 Thessalonians, now, dear brothers and sisters, let us clarify some things. So makikita po natin na isa-isahin po natin. Let's do this verse by verse. Ang sabi po sa verse 1, ang layunin po ng pagsulat ni Pablo dito sa bahaging ito ng chapter 2, verse 1 is for some kind of clarification, paglilinaw. Ano po, paglilinaw sa ilang mga bagay. Clarify some things. Now, exciting dahil ang sabi po rito, the things that Paul wants clarification from, ang sabi niya rito ay some things about the coming of our Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet Him. Amen? So ano raw po ang gusto ni Pablong bigyan ng clarification o paglilinaw? Ano raw po ito? Maliwanag na sabi sa verse 1, patungkol daw po
sa nalalapit na pagdating ng Panginoong Hesukristo at yung ating pagsasama-sama at ating pagkikita-kita sa ulap, pagtitipon. Naniniwala po ba kayo? Ang tinutukoy po doon sa second phrase sa verse 1 is called the rapture. Amen? Dahil the rapture is the great gathering that will be happening soon. Ito po yung napakalaking reunion na magaganap. Reunion ng nung mga mananampalataya na naunang nangamatay sa atin at yung mga mananampalataya na sa araw ng rapture ay magaganap na buhay, tayong lahat ay magkikita-kita. Glory to God. Amen? Kaya nga po ikinakampanya ng ministeryong ito na tayo po ay mag-double time. Na una at higit sa lahat, atin po maging priority mission ang ating pong mga mahal sa buhay, yung ating immediate family. Bakit po? Dahil naniniwala po tayo that there is resurrection. Naniniwala po tayo that after death, there is a resurrection. Amen? Kung hindi man po mara-rapture ang isang individual na tao, siya po ay mamamatay dahil lahat ng tayo mamamatay, pero ang tinuturo po sa atin ng Biblia, there is a resurrection of the dead. Meron pong tinatawag na pagkabuhay mula sa mga patay. Kaya nga po, I'd like to put it this way. If you are truly a believer, a true Christian, believe in the resurrection, not in the reincarnation. Amen? So naniniwala po tayo sa resurrection, hindi po reincarnation. Ano po ba yung reincarnation? Medyo na-touch ko po, na-tap ko yung salita. Meron po kasing isang religion na hindi sila naniniwala sa resurrection from the dead, but they believe in reincarnation. Ano po yung reincarnation? Na pag ang isang tao ay namatay, depende sa kanyang naging buhay sa ibabaw ng lupa, siya po ay babalik ulit some other time. But the problem is, sometimes, he will come back as a plant, as an animal. Amen? So sa kanyang pagbabalik, pwedeng sa kanyang return, siya po ay isang halaman, sa isang hayop, yan po ang basically paniniwala ng Buddhism. Amen? But Christians don't believe in reincarnation. We believe in resurrection. We believe that when we die, amen, we will be resurrected again. Tayo po'y bubuhayin ulit, yung po tinuturo ng Biblia. Kaya nga sabi ni Pablo sa kanyang unang sulat sa Thessalonica, hindi para kaya sabi niya sinulat niya ito, upang hindi tayo lubha, amen, na magluksa na kagaya ng mga walang Diyos. Dahil meron tayong pag-asa. Kung meron mang mga mahal sa buhay tayo na namatay, na kay Kristo, meron tayong pag-asa. We do not lose hope. Bakit po? Because we know that if they die with Jesus Christ, if they die with Jesus Christ in their hearts, namatay sila, inabot sila ng kamatayan, pero ginawa nilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas si Jesus, we know that one day, makikita-kita po ulit tayo. Ngunit, kung ang isa pong tao inabot ng kamatayan, pero wala po sa kanya si Kristo, I like what I saw in a social media post and sabi, there is no really rest in peace in a person who did not make Jesus their Lord and Savior. Di ba pag may namatay, binabati ng mga tao, rest in peace, RIP. Amen. Pero ang totoo, depende po yun sa namatay. Kung yung namatay po ay namatay na ginawang Panginoon si Jesus, talagang meron siyang kapayapaan. Pero kung ang isang tao na namatay ay hindi po Jesus is Lord, hindi po niya Panginoon si Jesus, then there is no rest in peace. Dahil ang kanya pong pinatunguhan, amen, ay sa po ay literal na nasa impyerno. Amen? Nasa impyerno po. Kaya kung ang taong namatay na hindi nakapagsisi at nakapagbalik na loob sa Diyos, I'm sorry to tell you, but this is the truth because this is what the Bible is teaching us. Amen? There is no more salvation in the grave. Wala na pong kaligtasan sa libingan. Amen? Dahil ang kaligtasan po na ibinibigay ng Panginoon sa atin po ay ngayon habang tayo po'y buhay. Kaya nga ang kaligtasan ay sinabi, itinuro ng Biblia, that if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, then you will be saved. So how can you confess with your mouth if you're dead? How can you believe with your heart if you're dead? Kaya imposible na po na maligtas pa ang isang tao pag siya po ay nasa libingan. Kaya nga po, wala pong katotohanan na pag namatay po ang isang tao, pwede mo pang habulin sa pamamagitan ng padasal. Kahit na po gaano kaganda ang padasal na iyong ialay sa iyong mahal sa buhay. I'm sorry to tell you, but this is the truth. Dahil sabi po ng Biblia, when you know the truth will set you free.
Amen? Kaya I'm sorry kung hindi nyo po gusto ang naririnig ninyo. Amen? Okay lang po kung hindi na kayo manood at bumalik sa ating Bible study because I am obliged to tell you the truth. Amen? The truth is, if your husband, if your wife, if your children, whoever you lost in your life, pero kung hindi po nila ginawang Lord si Jesus habang nabubuhay at hindi nila isinuko ang kanilang buhay kay Kristo and they are now dead, now they are in hell. Sila po'y nasa impyerno. Wala pong kaligtasang mangyayari at magaganap. Dahil ang kaligtasan po ay ngayon habang tayo po ay buhay. Dahil ang sabi ng Bible, it is once, ang sabi ng Hebrews, it is once appointed. So, ibig sabihin, appointment. Meron pong appointed time at may appointment po ang tao sa kamatayan. Appointed for man wants to die. Isang beses lang mamatay. Ano sabi ng Bible? Then after death, ano po sabi? Judgment. So, ibig po sabihin, wala na pong salvation in between. Amen? Because after a person's death, then judgment will already be executed. Kaya kung ikaw po ay namatay at nakay Kristo ka, then you are sure that you will be in eternity. Pero kung ikaw ay namatay at wala sa iyo ang Panginoon, hindi mo siya ginawang Panginoon ng iyong buhay, then automatically, you'll go to hell. That's the Bible, that's the teaching in the Bible. Amen? Kaya nga po, itinuro ni Paul sa kanyang sulat sa church in Thessalonica, ang tinatawag na rapture. Kasi hindi lahat ay mamamatay. Hindi naman po lahat ay daranas ng kamatayan. Kaya ipahayag mo ngayong gabi kung ikaw ay nanonood ngayong broadcast na ito, sabi mo, hindi ako mamamatay. Amen? So, ibig sabihin, pwede mo po yung i-claim dahil sinasabi ng Biblia, dahil sinasabi ng Bible, hindi raw lahat ay mamamatay, ngunit ang lahat ay magbabago. But all will be changed. Ang sabi ng sulat ni Paul sa 1 Corinthians 15, in a moment, in a twinkling of an eye, we will all be changed. Ano po yung sinasabing yun? Ano yung tinuturo ni Pablo? That's the rapture. Dahil ang sabi niya sa Thessalonians, the dead in Christ will rise first, and we that are alive and remain on that day, amen, will not be ahead of them who have been dead. Tayo raw po ay magkikita-kita sa ulap, yan ang tinuturo ng Bible, to meet the Lord Jesus in the air. Kaya yung po yung tinuturo dito sa verse 1. Ang sabi ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, I would like to clarify some things to you sa kanyang sulat na ito sa Thessalonica regarding two things, the coming of Jesus and the gathering to meet with Him. That's the rapture. So dalawang bagay po ang gusto liwanagin ni Pablo. Kaya doon pa lamang po sa verse 1, meron na po tayong konteksto na pag binasa nyo po ang chapter 2 verse 1, onwards, dito sa kapitulong ito ng sulat ni Paul sa 2 Thessalonians, he's talking about two things, the coming of Jesus and the rapture. Alright. Now, ang sabi po sa verse 2, this is very exciting by the way. So let's now proceed. Ang sabi po sa verse 2, 2 Thessalonians 2, verse 2, 2, don't be easily shaken or alarmed by those who say that the day of the Lord has already begun. Ano ang paalala po ni Pablo? Sabi niya, don't be easily shaken. Huwag daw po tayong matigatig o maalarma. Amen. Sa pamamagitan daw po ng ating mga naririnig, dahil may mga nagsasabi, ang sabi ni Pablo, na ang day of the Lord has already begun. Ano po yung day of the Lord? Liwanagin natin yan, ha? Dahil alam ko po na marami sa inyo ay matagal nang kasama sa ating ministry, so medyo familiar na kayo doon sa mga terminology. Pero i-accommodate po natin yung mga baguhan. So pag sinabi pong day of the Lord, ano po bang ibig sabihin ng word na day of the Lord? That is a prophetic Bible end-time terminology. When you see the word the day of the Lord, the wrath of God, amen, anong ibig sabihin nun, mga Bible student, mga Bible prophecy student, what is it all about? Then it is called the tribulation. Amen? Ang tinutukoy po doon ay yung tribulation. Ang isa pa pong ginagamit na term ng Bible dyan, yung the judgment of the Lord, the judgment day of God. Amen? So ngayon, medyo expound kong konti para din po doon sa ating mga baguhan na nanonood sa atin. Ano ba yung tribulation? Ano ba yung day of the Lord? Ano po ba yung judgment day? Ito po yung tinuturo sa Book of Revelation. Amen? Tinuturo po sa aklat ng pahayag. Itinuturo po rin ito sa aklat ni Daniel. Yan yung mga reference niyan. Amen? Na meron pong nakatakda na panahon ang Diyos sa ibabaw ng lupa na sa po ay may itinakdang 7 huling taon.
Take note of the word, 7 last years. 7 huling taon. But the problem with the 7 last years na itinakda po ng Diyos sa ibabaw ng lupa, it will not be easy life. Hindi po magiging madali ang buhay. Ito po yung huling panahon na kung saan ang puot, ang galit ng Diyos ay mararamdaman at mararanasan na dito po sa ibabaw ng lupa. Ito po yung literal na 7 taon. Amen? 7 years. Kaya po tinawag na 7 years tribulation. Pero sa dulo po ng 7 years na tribulation, maliwanag po ang turo ng Biblia, doon po magaganap yung tinatawag na second coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya doon sa mga nagsasabing hindi raw po malalaman kung kailan ang second coming, that is not true. Dahil napakaliwanag po sa Biblia na sa huling 7 taon ng tribulation, doon po mangyayari yung second coming. Well, yung sinasabing hindi alam kung kailan ang panahon o araw na ng pagbabalik ng Panginoon, that is not the second coming. That is the rapture. Amen? Yung po yung tinatawag na rapture of the church. But the second coming, there is an appointment. There is an schedule. Kailan daw po yun? Sa huling panahon ng 7 years of tribulation. Nang pagkatapos po ng 7 years of tribulation, Jesus will come. Jesus will set up His kingdom. He will be crowned as Lord of Lords. And together with those that are triumphant, the believers, they will reign and rule with Him sa loob po ng 1,000 taon dito sa ibabaw ng lupa. Ano po ang tawag doon? Papasok na po ang generation ng tao sa tinatawag na millennial kingdom of the Lord Jesus Christ. Amen. So yun po yun. Now, pero sabi rito sa verse 2, ang tinutukoy rito ni Pablo ay wag daw po magpanik, wag matigatig. Ang sabi ng verse 2 ng 2 Thessalonians 2, dahil may mga ganitong magiging senaryo. May mga magsasabi raw po na ito na, nasa tribulation na tayo. Well, hindi ko po alam kung kayo po ay pamilyar. Kasi may ilang mga mangangaral ng Biblia na nagsasabi na nagsisimula na po ang tribulation, ang last days. Amen? Yung end time na judgment, nagsisimula na raw po. Kaya may mga pagkakataon that I am receiving an email, a message na nagtatanong kung bakit po kanilang inire-reject itong tinatawag na vaccine na mainit-init na issue ngayon sa ating pong daigdig, yung vaccination dito po sa coronavirus. May mga ilang tanong na nag-a-arise na reason sa body of Christ, lalo na ito nag-a-arise kung bakit marami sa mga mananampalataya ay ayaw magpabakuna. Dahil daw po ito ay mark of the beast at tayo raw po ngayon ay nasa tatakan na, nasa huling panahon na po tayo. Hindi po yun totoo. Amen? Wala pa po tayo ngayon sa tribulation. Uulitin ko po ha, wala pa po tayo sa tribulation. Yung po yung sinasabi ni Pablo. Kaya lalo itong nagpapahiwatig na talagang nasa dulo na tayo ng panahon. Kasi naririnig na natin ngayon ang mga ganitong alarming na mga pangangaral sa loob ng simbahan na nagsasabing eto na yan, yung mga vaccination, ayan na yung mga pagtatatak. Amen? No, hindi pa po ito yun. Ay, may nagtanong sa akin, ikaw ba, ba't ayaw mo magpabaksin? Siyempre, meron dapat ako sagot dyan. Hindi pa nagpapabakuna. Kunin niyo yung salita, hindi pa. Amen? Hindi pa nagpapabakuna because I believe that this is the mark of the beast. No, I don't believe that. Ang reason po namin kaya hindi pa kami nagpapabakuna because we don't yet believe, amen, na perfected na po itong vaccine. Amen? Because this is my stand. When the moment comes that the vaccine is already perfected, wala na po itong mga doubt, wala na po itong mga shadow of doubt, then I will immediately take the vaccine. That is my word. Mark my words. Amen? At ginamit ko nga pong halimbawa dyan, yung bakuna ng kagat sa aso. Hindi po ako magdadalawang isip na magpaturok niyan. Anti-rabies na yan pag nakagat ako ng aso ngayon. Bakit po? Because I believe already that the technology, ang proseso po ng anti-rabies vaccine is already perfected. Amen? Pero kaya nga po nag-iintay lamang kami ng konti pang panahon. Kasi I believe that we are not yet arrived sa tinatawag na efficacy. Amen? Efficacy nitong vaccine. Amen? So nakuha po ba natin yun? So I'm not preaching. May na-encounter ako one time
talagang nagkaroon kamuntikan lumabas ang lumang tao sa akin eh. Because nilalagyan ako ng salita sa bibig na ini-encourage ko daw ang followers ng ministry na wag magpabaksin. I don't do that. You know where I stand. Hindi ko po pinipreach kailanman, don't take the vaccine, because I still believe that vaccination is a choice. It's up to you. But my job is to just tell you what I believe. Amen? Pero kayo pa rin po magdidesisyon. Hindi ko sinasabi sa inyo na don't take the vaccine. If you are a believer, don't take it. No, I don't say that. Amen? I never said that. Hindi ko po sinasabi na bawal magpabakuna ang mga mananampalataya. I never remember anything that I even said that. Amen? Nakuha niyo po ba mga kapatid? Again, it is your choice. Because I still believe that every individual has a freedom of choice. Alright? Now, balikan po natin yung verse 2 para hindi tayo magtagal. Baka bumalik na naman tayo sa subject at issue ng vaccination eh. Amen? So, ang sabi po ng verse 2, sabi ni Paul, don't be so easily shaken or alarmed by those who say, so, ibig sabihin, there will be coming a time, and I believe we are experiencing it now, that there will be people that will say that the day of the Lord has begun. That's the tribulation. Anong payo ni Pablo? Ang ganda ng payo ni Paul. Sabi ni Pablo sa verse 2, don't believe them. 3 words, don't believe them. Amen? Huwag kayo kaagad maniwala sa kanila. Kahit na sabihin pa nila, they claim, naku, ang daming ganito ngayon, ha? This kind of people and ministry are just right around the corner. Sabi, they will claim to have spiritual vision, a revelation, a letter supposedly from us nung panahon ngayon. Pero sa panahon po natin, maraming ganito. May ma-encounter kayong mga program sa Christian Network, Christian TV, na nakita namin sa panaginip, sinabi sa amin ng Panginoon, ganito. Well, hindi ko po sinasabing I don't believe in dreams and visions, don't get me wrong. Amen? But not everybody that say they see it in a dream and vision are true. Kaya nga po, hindi po ako yung tipo ng Kristiyano na kaagad-agad naniniwala sa mga panaginip na sinasabi ng mga ngaral. Because first and foremost, pag nakarinig po ako ng mga prophetic words na nakita niya, narinig niya sa Panginoon, sa panaginip, ang una ko po kaagad bina-background check is the person who is saying that word. Amen? Kailangan kasi makita po natin what kind of a person, amen, anong klase, anong uri ng tao, lalo na anong uri isang believer. Amen? Kasi minsan, di natin alam yung buhay nung nagsasabi. Lasenggero pala yun. Babaero pala yun. How come he can receive visions and dreams from God? Amen? Kaya nga po, to be safe, ang lagi po natin panghawakan, the written word of God. Amen? Pero ulitin ko I am not preaching against vision and dreams. I believe in that. Pero para hindi po tayo maging nasa slippery road, stick to the word of God. Stick to the written word of God. Well, good for you pag binigyan ka ng Diyos ng vision, but be sure that every vision and dreams is aligned to God's word. Amen? Hindi po kasi magbibigay ang Diyos ng pangitain at panaginip na hindi po naka-align sa salita ng Diyos. Dahil ang panaginip at pangitain na galing sa Diyos ay kailangan pong may supporting scripture. Dahil pag ang panaginip at pangitain ay wala po sa scripture, wala sa Biblia, then that is not coming from the Lord. That is a false spirit giving a person a dreams and a vision. Kaya ang dami ngayong mga false prophecy. Amen? Well, anyway, hindi naman po ito bago because even Jesus already prophesied in Matthew 24:24. Take a look, tingnan po natin. Ang sabi mismo ni Jesus sa Mateo 24:24, for false Messiah, amen, false Messiah daw, and false prophet, dalawang bagay, will rise up and perform great signs and wonder, so as, what is the purpose? To deceive, if possible, even God's chosen ones. Amen? So, sinasabi ng Panginoon sa Matthew 24, sa uling panahon, ganito ang mga uri ng klase na mag-a-arise. Dalawang bagay, false Messiah and false prophet. Amen. May mga maglilitaw na sasabihin na kailangan mo na magpapirma ng iyong kaligtasan.
Glory to God. Kailangan na niyang mapirmahan. Dahil pag hindi niya napirmahan, delikado ka. May magsasabi na siya ang anointed one. Siya ang Kristo. So, hindi po nakakapagtaka yan. Kasi yan po iprinapisay ng Panginoon sa Matthew 24:24 na may darating na ganitong mga uri ng tao. They will claim that they are the Messiah. They will claim that they are a prophet coming from God. Ano ang kanila pong gagamitin para po ang tao po ay mahikayat sa kanilang ministeryo? Kaya nga po, pinapaalala ko lagi sa ating mga tagapakinig na wag po nating gagawing major sign o basihan ng ating pong pagsuporta sa isang ministry because of signs and wonders. We believe, again, medyo binibigyan ko lagi ng din kasi para hindi kayo magkaroon ng salita na yung ministry ito hindi naniniwala sa vision, hindi naniniwala sa dreams, hindi naniniwala sa signs and wonders. That's not correct. Amen? We believe in visions, we believe in dreams, we believe in signs, we believe in signs, wonders, and miracle. Ngunit, ito po ang akin lamang pong sinasabi. Wag na wag po nating gagawing major basis ng legitimacy and genuineness ng isang ministry is because you are seeing signs, wonders, and miracle. Because not every signs, wonders, and miracles are coming from God. Maliwanag po ang Biblia. Kaya nga po ang pinaka-safe para malaman nyo na totoong pananampalataya ang sinusundan ninyo, listen to what they believe. Listen to their doctrine. Listen to what they are preaching. If they are preaching the true gospel, it must be aligned with the Scripture. Liwanag po ng sulat ni Pablo kay Timoteo. For all Scripture is given by God. Amen. Inspiration. And for doctrine. Kaya ang basehan po ng isang validation ng ministry is what they believe. Amen. What they believe. Yun po ang una dapat nating inaalam. Hindi po yung mga milagro na nakikita po natin sa kanilang mga ipinipresenta sa publiko. Kaya nga po, ang marami po, ang sabi rito, maliwanag ang sinabi ni Jesus sa Matthew 24:24, talagang meron po mga signs, wonders, and miracle ang mga false Messiah and false prophet ministry. Bakit? Because that is their tool to deceive. Amen. Yan ang kanilang gamit para makakapaglinlang, makapaghikayat. Amen. Kaya nga po, ang babantayan ninyo sa inyong mga ministry na sinusuportahan at sinusubaybayan is their doctrine. What do they believe? Amen. Ano po ang kanilang pinaniniwalaan? Do they believe that Jesus is the only way? Do they believe in the virgin birth? Do they believe that there is hell and there is heaven? Amen. Do they believe, amen, that the Holy Spirit is the guarantee and the seal that you are saved? Amen. Do they believe that? Do they believe that Jesus died, rose again, and after 3 days was resurrected, and now is seated at the right hand of the Father? What do they believe? Naniniwala po ba sila that the Word of God is the final authority? Outside the Word of God are false teachings. Dapat po yan po ang ating makita. Amen. What do they believe? That Jesus is the only Savior and nothing else. That you can be saved by membership. You can only be saved by believing in Jesus. Hallelujah. You cannot be saved by works. Good works are good. But good works is not valid in heaven. Good works can never give you a ticket to heaven, but only Jesus. Nakukuha po ba natin yon, mga kapatid? Kaya nga, napakaliwanag na sinasabi rito ng sulat ni Pablo sa verse 2. Ang sabi, sa sinabi ni Jesus, they will be performing signs, wonders, and miracle to deceive. And impossible, kung posible din, kahit daw po yung mga pinili ng Diyos, posibleng ma-deceive nitong mga grupong ito. Paano? Pag sila'y laging naghahanap lamang ng validation dahil may miracle. Kaya ingatan po natin yun, ha? Pero ulitin ko, we are not anti-signs, wonders, and miracle. We believe that. But signs, wonders, and miracle must be in line to the Word of God. Amen? Let's go back to verse 2. Ang sabi po dito ni Paul, don't believe them. Amen? Even if they claim to have a spiritual vision, a revelation, or sa panahon niya, sabi niya, or a letter supposedly from us.
Kasi ina-anticipate ni Paul na may mga perjury, may mga fake na letter na magsisirculate, gamitin sila. Sabihin, ito sulat nga ni Pablo, ganito. Well, he said to the church in Thessalonica, don't believe that, that is a red flag. Now, move on to verse 3. 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Remember, the subject here in 2 Thessalonians 2, two things, clarification about the coming of the Lord, number 2, and regarding the rapture. So, ang unang tinalakay ni Pablo, if they will be saying that the tribulation is here, don't easily believe that. Huwag kayo kaagad maniwala. Alright. Now, in verse 3, why? Ang sabi ni Paul, he said, don't be fooled by what they say. Amen? So, kung makikita po natin, nasa atin pong kamay ang kapangyarihan para wag madaya. Being fooled will only happen if you allow it. Amen? Tandaan nyo yan. Ang pagkakabiktima ninyo sa mga bulaang mga ngaral ay kasalanan din ninyo. Paano yun? Naging kasalanan namin, Pastor. Dahil pinabayaan ninyo. Paano namin pinabayaan? Kasi hindi ninyo siniyasat ang salita ng Diyos. Hindi ninyo pinag-aralan ang salita ng Diyos. Tinanggap nyo na lamang ang mga ngaral na nangaral sa inyo. Kaya nga po, test every spirit. Yan po ang payo ng salita ng Diyos. Amen? So, subukin po natin ang espiritu na kumikilos sa isang ministeryo na atin ding sinusubaybayan. Kaya sabi po rito sa verse 3, don't be fooled by what they say, dahil sabi na, here it comes, tingnan niyo po ito. Sabi ni Paul sa verse 3, for that day, what that day, the return of Jesus Christ and the rapture will not come. Tingnan niyo po, until, praise God. So dito na po ang paglilinaw. Hindi raw po dadating yung araw na yon, aling araw yon, yung pagbabalik ni Jesus at yung rapture. Amen. Ang sabi rito, the things about the coming of our Lord Jesus and how will we be gathered. So una, for that day will not come until, let me rearrange what I'm saying here. Yung tinutukoy po muna rito ay yung first subject na tinutukoy ni Pablo. Ang sabi niya rito ay yung the coming of our Lord Jesus Christ. Ang sabi po rito ni Pablo, hindi pa darating yung araw ng pagbabalik ni Jesus. Amen. Until, ang sabi po rito, there is a great rebellion against God. Amen? And the man of lawlessness is revealed, the one who brings destruction. So maliwanag, yung second coming po ni Jesus, hindi po yun darating hanggat hindi po lumilitaw yung Antikristo. So ibig sabihin, wala pa po tayo doon sa tinatawag na Day of the Lord. Yun pala, yun yung subject. Alisin po muna natin yung rapture. Mamaya, ibang subject yun eh. So, dahil yung unang phase muna na sulat ni Pablo, tinutukoy niya rito kasi yung Day of the Lord. Yung tribulation. Hindi daw po pa mangyayari at masasabing nasa tribulation na kung hindi pa po lumilitaw yung man of lawlessness o yung Antichrist. Maliwanag po ba? At kanya pong tinukoy at binigyan po ng tinatawag na description kung anong klaseng tao ito. Anong uri ng tao ito pag siya po ay na-introduce. At sabi niya, he will be the proponent of great rebellion. Yan, ano po. Number 2, man of lawlessness. And he will bring destruction. Yun po ang kanyang nature. Nakukuha po ba natin yon? Lawlessness and destruction. Kaya nga sinasabi natin sa ministry ito, mga kapatid, wala pa po tayo sa tinatawag na tribulation, but we believe we are already on the road towards the tribulation. Papunta na po tayo. Everything now that we are seeing happening in our world today is a road leading to the introduction of the Antichrist or the tribulation. Bakit? Ano sabi po dito? Isa-isahin po natin yung punto. Bigyan natin ng puntos. Sa verse 3, magkakaroon daw po ng great rebellion. Amen? Great rebellion. Rebellion against God. Pansinin niyo po ngayon. Dumarami na po ngayon ang mga institusyon. Amen? Na kanila pong inaalis ang Diyos sa picture. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa Amerika halimbawa. Alam niyo ba sa Amerika, medyo kakaiba. Inaalis na po ang panalangin sa mga eskwelahan.
Kulang na nga lamang, ipabura na nila yung salitang "In God we trust." Sa Amerika, hindi mo na rin ba pwedeng banggitin ang tungkol sa pangalang Jesus because to them, it's offensive to other religion. Amen? Nakakuha po ba natin yon? Kaya nga, hindi na po sila ginagawa nila ng paraan na hindi ka pwede mag-pray in public. Amen? Because it might be offensive to other people that don't believe. Amen? Amen? Like the way you believe. Amen? So, ano ibig sabihin nito? Ito yung tinatawag na Great Rebellion against God. In one of my Saturday worship preaching, just recently, ito lang Sabado, akin pong tinalakay at binahagi doon yung tinatawag na perilous time. Bakit po perilous time ang ating kinalalagyan? Kasi misdirected heart ang tao ngayon eh. Amen? Ang puso po ng tao ngayon ay hindi po priority sa kanila na ang Diyos. Ang priority na ng tao ngayon, sarili. Self-centeredness. Kaya nga po ang tao, makikita ninyo, mas pinahalagahan niya ngayon ang kanyang sarili kaysa sa Diyos. Nakakuha po ba natin mga kapatid? Kaya nga, sabi rito ni Pablo sa talatang 3 ng 2 Thessalonians chapter 2, ito pong Antikristo, yung dala niyang espiritu, Great Rebellion against God. Kaya piniprepare na ngayon yung Great Rebellion against God. Kaya makikita niyo po, lalo na sa school, di ba? Matindi ngayon sa school. Ingatan natin ang ating mga anak. Kasi marami po mga New Age teaching ngayon sa eskwelahan. Mga profesor na nagtuturo ng tinatawag na mga katuruan na hindi po maka-Diyos. Like halimbawa, yung evolution theory. Amen? Kaya mahalaga po ng ating mga anak, mga bata pa lamang, ini-introduce na natin sa Biblia na ang tao'y nalikha dahil ginawa ng Diyos. Kasi pag hindi ang mga magulang naging mabilis na nagtuturo sa kanilang anak ng salita ng Diyos, uunahan tayo ng eskwelahan. Amen? Kaya kami medyo kampante na sa aming mga anak Dahil ang aming mga anak ay na-rooted and grounded na namin sa salita ng Diyos. So sila maliliit pa, in-involve na namin, in-expose na namin sila sa salita ng Diyos. Kaya we believe in the seed that is planted in their hearts. Kaya ngayon, alam namin kami may confidence, may kumpiyansa kami ng mga magulang that they will not deviate. Amen? And walk away to what they believe. Ang Diyos na po ang bahala. Ang Diyos ang nagpapaunlad ng bawat binhi. Pero lamang ka na, magulang. Pag ikaw po mismo ang nagturo sa iyong mga bata, sa iyong mga anak ng Biblia, ng salita ng Diyos. Dahil pag hindi mo itinuro ang Diyos sa iyong tahanan, lalo na kung may mga bata kayong anak, uunahan kayo ng radio station, uunahan kayo ni YouTube, uunahan kayo ng eskwelahan, uunahan kayo ni Google, uunahan kayo ng mga ML, uunahan kayo ng mga Counter-Strike na yan, uunahan kayo ng mga games na yan. They will preach ideology to your children that is totally against God. Glory to God in the mighty name of Jesus. Kaya napakahalaga mga kapatid. Amen. Kaya nga po pag hindi tayo na maging maingat, ituturo sa ating mga anak evolution na ang tao nagsimula sa unggoy. Hindi totoo yun. Ang tao ay nagsimula sa Diyos. Ang Diyos po ang lumikha kay Adan at kay Eva at wala pong taong magkakabuhay kung hindi po dahil sa Espiritu na ibinigay ng Diyos. Glory to God. Kaya nga po, ang sabi rito, yung po yung una. Ang sabi po rito, Great Rebellion against God. Nagsisimula na po. Nagiging lesser and lesser na ngayon ang mga tao may passion sa Diyos. Umuunti na. Kaya nga kung ikaw ay may passion sa Diyos, sabihin mo sa iyong sarili, rare ka na. Pambihira na ang kagaya mo na naandun pa rin yung hangarin tungkol sa Diyos. At doon na po pumupunta ang daigdig ngayon. Amen? Amen? Nag-i-introduce na po yung tinatawag na Great Rebellion against God. And the next spirit, ang sabi po rito na taglay nitong Antikristo, he's a man of lawlessness. Kita niyo po ngayon, ano yung espiritu ang umiiral ngayon sa daigdig? Sa Amerika ulit tayo bumalik. Kasi pag nangyari dyan nagsimula, kumakalat na sa mundo. Kalain mo sa US, nagkaroon ng clamor sila, defund the police, alisan ng pondo ang mga pulisya, alisan ng pondo ang mga kapulisan. Para ano? Para mawala na ang mga pulis sa lansangan. Para ano yon? Para wala ng batas. Dahil ang gusto ngayon ng mga tao ay masunod nila yung gusto nilang mga layaw at mga kapritso sa buhay. Di po ba yan ang gulo ngayon? Kaya may mga Black Lives Matter na yan na nangyayari sa Amerika. They hate the police. Amen? Dahil they don't want the law anymore. Kung hindi rin tayo magiging matalino,
Sabi nga ni Dr. Maurice Cirulo, what is true in the spirit is also true in the natural. Sa simbahan, nangyayari rin yan. Amen? Yung lawlessness. Amen? Kita nyo, may mga kumakalat na epidemyang katuruan sa loob ng church na hindi na raw po dapat tayong sumunod sa kautusan ng Diyos. Bakit? Because we are under grace. We are not under the law. Well, I believe we are not under the law. We are under grace. Amen? But following the law is still right. Amen? Nakukuha po ba natin yun, mga kapatid? Ang pagsunod pa rin sa kautusan ng Diyos ay tama. Bagamat ang ating kaligtasan, ang dapat po doon, ang katuruan ay balanse. Ang kaligtasan ay hindi nasa pagsunod sa batas. Pero hindi ibig sabihin na ang kaligtasan ay wala sa pagsunod sa batas. Hindi na natin i-honor at susundin ang batas ng Diyos. Hallelujah! Bilhin mo, nakarinig ako ng mga mangaral. Wala na kasi tayo sa batas. Amen. Wala na raw tayo sa batas kasi grasya tayo ngayon. Days of grace. I believe that. Pero pwede na raw tayo wag sumimba. Hindi na nagagalit ang Diyos. Pwede na tayong wag manalangin. Wala na sa Panginoon yun. Okay na. Gawin mo. Gusto lang ng Diyos maging ka masaya. That's a teaching from hell. Glory to God. Amen. Yang katuruan na yan ay influensado yan ng kampon ni Satanas. Amen. Kailan pa nakasama sa pananampalataya ang pananalangin? Kailan pa nakasama sa pananampalataya ang pagsisimba? Yan aralin na yan ay para bigyan ng laya ang laman. Amen. Para bigyan ng laya ang laman. Amen. Pag ikaw daw ay nagkasala, huwag kang magsosorry sa Diyos kasi forgiven ka na. True, forgiven tayo. Pero we have to repent. Nakukuha po ba natin? Kailangan natin mag-repent. Kailangan natin magbago. Kaya nga po, ano ngayon na nangyayari sa maraming churches? They are preaching lawlessness. Amen? The law no longer exists in the body of Christ. Kaya tingnan niyo po ngayon na na-produce ng napakaraming simbahan. Di ba? Puro po mga backslidden. Tingnan nyo ngayon ang mga mega churches na sumunod dyan sa stream na yan ng grace teaching or yung tinatawag na extreme grace teaching. Di ba karamihan sa kanila nagsisimula ang skandal? Amen? Di na lang ako magpapangalan. Sila ang sumisira dahil sa kanilang mga nag-skandal na lumitaw ngayon na nabulgar. O, tingnan nyo, marami po natitisod. Pati tuloy ang mundo ay nagtatawa sa mga sa believers. Bakit po? Kasi tingnan nyo, mga ganun din ang kinabagsakan. Bakit po? Because of the problem of preaching. Kaya sabi po rito, yun po ang dala ng Antikristo. Lawlessness, piniprepare na niya yung daan. And he is also the one who brings destruction. Amen? Yun daw po ang kanyang gagawin. Ang kanya pong dala ay yung tinatawag na pagkawasak, mga kapatid. Kaya nga po, sabi na liwanag po rito, sinasabi ni Pablo, hindi pa po darating yung day of tribulation hanggat hindi pa po na ipakilala ang tinatawag na Antikristo. Ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, malaki po ang role ng Antikristo para malaman ng mundo ng ating panahon na tayo po'y nasa tribulation na. Bakit? Kasi ang hudyat na nasa tribulation na po ang panahon ay ililitaw at ipapakilala alin ang Antikristo. At ang sabi sa verse 4, and I will end on this. Ang sabi niya, we'll continue tomorrow, Tuesday night. Ang sabi rito, binigyan pa ni Pablo ng ilang mga description ng Antichrist. He will exalt himself, defy everything that people call God and every object of worship, and he will even sit in the temple of God claiming that he himself is God. So tatlong bagay po, pag lumitaw ng Antikristo, itong makikita sa kanya. He will exalt himself. Amen. He will sit. Amen. He will sit at the temple of God. Kaya doon po rin sa paglitaw ng tribulation, mga kapatid, isingit ko lang. Dahil nabanggit doon yung he will sit at the temple of God. Pag nasa tribulation na po ang panahon, tingnan po natin na nangyayari sa Jerusalem, sa Israel. Nakatayo na po dapat ang third temple. But now, the third temple is not yet there. Kaya wala pa po ang Antikristo. Amen? Pero paglitaw niya, isa po sa kanyang ipagagawa ay ang third temple para po ang Hudyo ay kanya ding linlangin. Pero ang dahilan ng kanyang pagpapagawa, siya ang uupo doon at doon niyang gagawin at isasagawa ang kanyang ultimate desire that he will claim that he is God. Alright? So dito po muna tayo hihinto at magtatapos sa ating pong Monday night Bible study.
At gaya po ng ating dalangin sa panimula at pambungad, nawa marami po na naman kayong napulot at nadagdag na karunungan at kaalaman sa salita po ng Diyos. At kung marami po kayo napulot, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Manalangin po tayo. O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na muli mo po kaming pinahintulutan na ang iyong salita ay aming mapag-aralan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' name, Amen. So again mga kapatid, salamat po sa inyong panunood. Salamat po sa inyong pagsubaybay muli sa ating Bible study. At salamat din sa mga nag-share at nagtatag ng kanilang mga kaibigan para po sila rin ay makapanood at makapakinig ng ganitong uri ng ministeryo at pangangaral ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. At gusto ko rin po pasalamatan ang atin pong mga kapatid na talaga namang pong pumapartner po sa atin, tumutulong upang atin pong magampanan at magawa po ang atin pong mga pinansyal na pangangailangan at matugunan po ang atin pong misyong ito na ating ginagawa. Salamat po sa ating mga donors na tumutulong po sa atin para po sa ating gawain ito ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Lord at muli masasabi ko po ilang araw na lamang matatapos na po ang buwan ng Setyembre. At muli, salamat sa Diyos dahil buwan-buwan nakararaos po ang ministeryo dahil po sa ating sama-samang pagtutulungan. Amen. Salamat sa inyong paniniwala, pagtitiwala na ang ministry ito ay ginagamit ng Diyos sa huling panahon. Pagpalain po kayo ng Diyos at dalangin ko na lahat ng inyong mga ginawang kabutihan sa ministry ito ay huwag limutin at yan po ang totoo, hindi po nililimot ng Panginoon. God bless us all. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Hanggang bukas muli po tayo magsama-sama. Muli ako po ang inyong kapatid sa ministry ng Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. My name is Brother Dexter Durante, reminding everybody that Jesus is coming very soon and a true believer will always walk by faith and not by sight, and never forget that Jesus is Lord. Good night po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Nagbabago dahil ang tulad ko tinanggap mo ng buo. Ikaw ay tunay na Diyos. Kahit ako'y di karapat dapat, pag-ibig mo'y di nawawala. Sa panahong ako ay nanghihina, ika'y laging nandyan at nagbibigay lakas. Kahit pa ang daan ay magdilim, liwanag mo ang gumagabay sa akin. Matarik man ang aking papanikin, kamay mo ang sumasalubing mahuhulog sa bangin. Ikaw ay